Yo, napaisip lang ako. Since nag-aayos ako dito ngayon sa kuweba, magulo pa siya, naisip ko lang na isama kayo. For whatever reason, marami kasi nagtatanong kung ano yung setup ko sa kuweba. Marami kasi nagtatanong kung ano yung mga gamit na ginagamit ko para ma-produce ko yung mga pinoproduce ko. Introduction lang to, iisa-isahin ko kung ano yung mga ginagamit ko. Pero hindi muna ako dive deep into whatever. Papakita ko lang sa inyo. At dun sa mga re-request na mga rig rundown ng mga kabanda ko o kung ano man, subukan natin i-dive into yon next time. Sasabihin ko din sa inyo kung ano yung mga official na ginagamit ko talaga at official na ini-endorse ko na feeling ko na talagang nagagamit ko talaga on a daily basis when it comes to songwriting, video creating. Pumasok lang ako recently sa gaming, and maraming salamat dun sa mga parating nag-tune in and dun sa mga nakikisaya. For its purpose, simply masaya siya dahil nagiging bata ka ulit. And yeah, anyways, blah blah blah. Ito yung setup ko. Dito ako tumitingin. Wala yung secondary. Meron akong dapat secondary na monitor. Kaya lang yung table ko hindi pa maayos. Hindi ko pa alam kung paano ko ipopwesto. Currently, ito yung setup ko ngayon. Normally, naglalagay ako ng green screen dito na yun. At kapag nag-goodie bag ako, doon ako nag-goodie bag. And yeah, so ngayon hindi ko pa na-utilize at hindi ko pa na-maximize yung mga kailangan kong i-maximize dito dahil yun na nga, ang dami-dami kong inaayos, ginagawa, ang dami-dami kong gustong mangyari. Pero ito yung pwesto. Marami pa rin kami mga projects ng Draven, ng Tribal. Kaya nagre-renovate kami. At ganito kagulo ngayon dito sa kuweba. Actually, hindi na nga siya ganun kagulo. Pero, yeah, magulo pa din siya. And didiscuss ako ng songwriting, I guess. Kung paano ako nagsusulat as a musician, paano ako nag-aareglo ng mga kanta. Ano yung mga initial na naiisip ko. Kasi iba-iba naman talaga. Baka makakuha lang kayo ng tip. O yun ba yung gusto ko talaga na makakuha kayo ng tip. Hindi ko alam. Pero unang-unang tip sa songwriting. Sandali. Kailangan ko ng patungan. O kailangan ko ng tripod. Sandali. Kuha lang ako. Yan. As you can see, hindi pa sila nakakabit lahat. Kasi kakaayos lang kasi namin dito. Wala pa akong ginagawa. Kasalukuyang nagso-songwriting kami ng Keso. And naisip ko din na sama ko na rin kayo at makapagbigay ako ng tips kung ano yung unang-unang kailangan niya for songwriting. Sa ginagawa namin, sa iba-iba eh. Sa Wila, normally kami dalawa ni Isok ang nagka-come up ng mga riffs. Yeah, hati-hati kami dun sa mga riffs. Minsan siya yung gumagawa ng buong kanta, minsan ako yung gumagawa ng buong kanta. Isasama din namin kayo kung paano gumagawa ng kanta. Masabi din namin kung ano yung mga tips, kung paano magsimula. Kasi yun yung pinakamahirap dun sa lahat naman, yun ang pinakamahirap yung umpisa. So para lang paano makapag-jump start ng songwriting, next time ititakal ko sa inyo yun. Pero gusto ko lang din malaman kung may mga interesado ba na ikwento ko, o naisip ko lang kung baka may mga interesado pa na gustong malaman kung paano initially nagsusulat ng kanta, paano nabubuo isa-isa, kung ano yung paraan namin. Kasi wala naman tama't mali sa pag-approach ng songwriting or kung ano man art ang ginagawa mo. Yung end result lang parate ang nakikita dyan, kung ano yung nagawa, kung ayos ba siya sa paningin mo o sa paningin ng iba. Depende pa kung anong gusto mong tamaan. So in this case, sa akin, sa pagkanta, unang-unang tip ko sa inyo is maniwala kayo sa sarili ninyo. Kung ano yung nararamdaman ninyo, kung ano yung feel nyo gawin. Kasi hindi kayo tutuloy-tuloy
na gawin ito kung hindi kayo masaya. Kung iniisip nyo agad kung ano ba yung magandang ano. Kung yun yung aim ninyo, siguro pwede din. Again, walang tama't mali. At minsan, pwede ko rin baliin yung mga paniniwala ko na sinabi ko sa umpisa dahil constantly na nag-iiba at tinatanggap ng isip ko lahat ng mga anggulo kung ano ang pwedeng gawin sa isang idea. For example, paano ako gumagawa ng kanta? Unang-una, siguro sa jamming, pwede kayong kumuha ng isang recorder. Dati ginagawa ko lang cellphone, pero napansin ko, pagka nasa loob ka ng environment na sobrang malalakas yung mga amplifiers sa drums, may tendency siyang sumabog. Ang pwede nyong gawin, for 5,000 pesos, pwede kayong kumuha nito. Yan. Ang tawag dyan, yung Zoom H1 handy recorder. Meron siya sa JB Music. Punta lang kayo. At marami naman JB Music sa buong Pilipinas. So, or, if you want, you can order online. Meron naman sa Lazada. So, hanapin nyo lang yung Zoom. Focus. Yan. So, hanapin nyo lang yung Zoom H1 handy recorder. Yung magagawa nito, itutok nyo lang medyo sa malayo-layo kung saan kayo nakaharap sa banda. Huwag nyo itututok masyado sa drums, masyado sa bass, masyado sa gitara. Ilayo ninyo sa isang parte na kung saan yung naririnig nyo na pantayan lahat. Sa gitna. Tapos iset nyo yung limit. May limiter ito eh. Iset nyo yung limiter para hindi sumasabog. Yan sa likod oh. Para hindi sumasabog. Set nyo yung limiter. I-on nyo yung auto level. Tapos, yan, fire away. Pag na-record yun na rito, magandang meron kayong laptop or PC. Pasok nyo doon yung file. Sana sa isang PC ninyo, kuha kayo ng recorder. Marami dyan may Cubase. Sa Mac, meron dyan Logic. May GarageBand. Ilagay nyo lang doon kung ano yung na-record nyo doon sa banda ninyo. Kahit hindi nyo mabuo yung kanta, pakinggan mo lang muna. Hindi ko alam kung marami interesado, kung paano kami gumawa o paano ako nagsusulat ng kanta. Gusto ko muna malaman, initially, kung trip nyo ba, kung ayos at may feedback na ay maraming interesado, sige. Dahil medyo marami na sa inyo ang nagtatanong kung ano yung songwriting process ko, kung ano yung mga gears na ginagamit ko para dun sa mga end product na ginagawa ko. Explain natin isa-isa. Introduction lang to. Pinapakita ko lang sa inyo kung nasan yung pwesto ko. Pinapakita ko sa inyo kung ano yung environment na kinikilusan ko dito parate. At kung paano at bakit ko naiisip itong mga to. First and foremost, dahil masaya siya. Gusto ko siyang gawin dahil masaya siya. Gusto kong gugulin yung buong buhay ko na masaya yung ginagawa ko. Bakit? Sinasabi na bang tao, dali yan sabihin sa'yo. Hindi siya madali. Ang dami, definitely, mahirap siyang gawin. Lalo na sa umpisa. At ang pinakamahirap sa kanya, na maging consistent ka. Kaya gusto kong itong ginagawa ko, dahil masaya tong gawin. Kahit nahihirapan ka, masaya pa rin sa puso mo, tanggap ng puso mo. Pag nahihirapan ka dito, wala kang rason para tumigil. Kasi masaya yung puso mo eh. So, tips. Unang-unang tip na masasabi ko sa inyo, nasabi ko na, masaya ka dapat sa ginagawa mo. Pangalawa, makinig ka sa sarili mo muna bago ka makinig sa iba. Tulad sa akin, nakakuha kayo ng mga tips. O tips lang yon sa buhay. Pero yung mismong gusto mong mangyari, kung meron kang nararamdaman, masundan mo yon. Hindi siya madaling makuha sa umpisa, kaya may mga tools. Kung paano gagawin, explain ko next time kung anong kung bakit magandang may laptop, magandang meron kang recorder, paano ko nililay-in o paano ko ginagawa yung mga initial na mga kailangan steps para makabuo ng kanta at hindi yan ultimo pakpak kanta, yun na yun. O yun na yung lyrics o hindi. Maraming dinadaan ng proseso yan pa isa-isa kung paano man natutumbok. Ano yung workflow ko, normally kung paano ko ginagawa ng lahat ng ito. Gear review, iisa-isahin natin sila. Kung ano-ano yung mga ginagamit kong mga cameras, kung ano yung mga ginagamit kong gimbal, mics,
kung ano yung pinaka minimal na setup na po pwede nyo makuha para makapag-produce kayo. Kasi sa totoo lang naman, hindi nyo kailangan na sobrang garbo na mga gamit. Ang maganda lang na gawin ninyo, yung saktong-sakto lang. At hindi rin kayo masyadong tumutok kung ano yung specs ng mga gamit ninyo, bla 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 bla, and all that crap. Kasi dati nagsisimula kami dati sa Quezon, meron lang akong PC. Hanggang ngayon, ito, yung Mac na to, 2009 pa to. Wala akong balak mag-upgrade whatsoever ng bagong Mac. Kasi for its purpose, nagagamit ko pa siya ng sobrang ganda pa ng specs niya para dun sa workflow ko. Kung paano yung workflow ko, next time i-discuss ko. Pero gusto ko muna malaman ng feedback ninyo. Kung trip nyo ba to, magkakasama na tayo rito eh. Gusto ko sana yung trip nyo din. Maraming salamat dun sa lahat ng nagtutune in dito, lahat ng mga subscribers. Currently, ano na tayo, road to 18,000 na tayo. Nagsimula lang yan sa 100 last year. And kung makikita nyo yung channel, maraming iba't ibang klase mga facets like food, backstage, behind the scenes, road trip, iba-iba. Kasi alam ko naman, at tulad ko, wild yung isip ko eh. Ang dami ko iniisip na gawin. So, tip number 2, maniwala lang kayo sa sarili ninyo bago sa iba. Pero, number 3, kilusan ninyo. Yun yung pangatlo. Kilusan nyo ng kilusan. Pag meron kang rason na parang tinatamad ka, inisip mo, eto na nga yung gusto mong gawin. Ay, bukas na lang. Bukas, hindi mo alam. Baka bukas, hindi ka na humihinga. Wag naman. Pero, totoo yun. Iniisip ko nung una, gagawa ko ng magandang editing, ng kung paano ko ipipresenta. Maybe next time gagawa ko ng ibang presentasyon na gano'n. Dahil gusto ko din mag-edit. Zen ko din yon. Gusto ko ipakita sa inyo kung paano ako nag-edit. Paano yung workflow ko doon. Pero medyo boring yun. Pero fast na explanation lang kung paano ko ginagawa next time. I-explain ko yon. At the same time, nandito lahat sa laman naman ng kuweba. Lahat ng ginagawa ko. And tututukan ko lang yung camera. Bago man lang tayo mawala sa mundo, 'di ba? Makapag-contribute tayo sa mga natutunan mo nung bata. Kasi nung bata kami, walang naggagabay sa amin dito eh. So, ito yung isang purpose kung bakit din may Driven Death Squad. Unang-una, yun yung unang-una namin na inisip. Gabay. Magkaroon lang ng gabay dun sa mga batang gusto. Dati bata, matatanda na ngayon. Pero yung mga taong gusto, na talagang may gusto silang abutin, na feeling namin dati, wala kaming reference, na meron na kaming reference ngayon. At maraming salamat dun sa lahat na nakatulong na yon. Alam nyo kung sino kayo. Pati itong channel na to, gusto rin sana namin makapagbigay ng guidance dahil nga wala kaming guidance noon kung paano yung mga sistema namin. Mind you, hindi namin sinasabi na ito lang ang paraan kung paano gawin ang mga bagay-bagay. Pero ito ang paraan ko. Ito ang paraan ko sa pag-tackle ko sa araw-araw na kailangan gawin para makapag-produce ng kailangan kong i-produce. Whether it's video, music, whatever. Anything, everything under the sun na napapakita ko sa inyo, subukan natin isa-isahin. Ngayon, nandito tayo ngayon sa kuweba. Ito yung itsura ng kuweba ngayon. Nandito tayo sa audio room. At ito yung currently yung setup na inaayos. Ito yung old setup ko. Well, hindi siya mapapalitan. Madadagdagan, may dadating pa from JB Music at maraming salamat sa pag-suporta. Normally, maraming mics dito, maraming linya. So, I think mga nasa 70-60% kami na ayos lang dito. Kakadating lang netong table, courtesy of Driven Asia Pacific. Maraming salamat. And iniisipan namin yung design. Siyempre, importante ang design dahil nagpe-presenta tayo ng video. Kung audio lang, wala na. Okay na yan. Pero syempre, gusto namin din makapag-presenta na something na nakakapag-stimulate ng pakiramdam ninyo. At the same time, nakakakuha din, ng saya sa inyo visually. Tulad na ito, courtesy of JB Music. Maraming salamat. I-hook up natin sila. Pag hinook up ko to, sama-sama tayo. Right? Papakita ko sa inyo kung ano yung trabaho, kung paano mag-hook up, and ma-explain ko sa inyo kung paano nagagawa from scratch, from riff to magkaroon ng drums,
and then malayin na ng bass, magkaroon ng decent na demo, and then para makantahan ko, and then magawan ng lyrics, hopefully maging isa siyang kanta. Tip number 4, maging organized kayo sa gusto nyo mangyari as much as possible. Lista nyo yung mga gusto nyo, mga ideas, kasi nawawala to. Meron akong tawag na tone fishing. Magandang sa cellphone ninyo, kapag may naisip kayo, kahit riff o kahit naisip, na-imagine nyo lang, tas hindi nyo. But anyways, bago ko i-explain sa inyo na mas may detalye, dapat nga ipopost ko lang to na wala ng video, pero naisip ko, mas gusto ko sana na makita nyo kung paano ko sinasabi sa inyo para mas maramdaman din ninyo. At the same time, practice na rin sa akin kung paano ko rin sasabihin to sa inyo, dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa inyo. So, pinakamagandang paraan is idaan ko kayo doon sa proseso. Tip number 5. Tip number 5, maging consistent lang kayo, kasi dito gumaganda yung gawa ng tao. Dito gumaganda yung craft. Kapag mas binibigyan nyo ng oras, parang relationship lang din yan. Whether it's girlfriend, boyfriend, or marriage. Kapag tinutukan mo at binigyan mo ng effort na tignan mo, gusto mo siyang pagandahin at binigyan mo siya ng oras, gaganda at gaganda yan. Kasi naman kung hindi gaganda, di wag mo na ituloy, ibig sabihin wala ka talagang pag-asa. Biro lang. Maraming salamat sa JB Music, sa Draven, sa Tribal Gear, sa Red Horse, na nagagawa ko at nagagawa namin kung ano yung mga mahal namin na ginagawa namin sa buhay. And baka rin meron kayo mapulot. Bago ko explain lahat ng ito at dumaan tayo sa proseso, let me know your thoughts. Meron kayong katanungan, meron kayong suggestion kung ano yung pwede natin i-tackle dito, na feeling ninyo na may matututunan kayo. Ayoko naman mag-aksaya ng laway dito na wala kayong matututunan, di ba? Okay, mag-alala, madaldal tayo pagdating sa mga bagay na feeling namin na may matututunan kayo. Nag-exert talaga ako ng effort na ma-explain. Kahit tanong nyo sa mga ibang naka-experience na nakakasalamuha ako sa buhay pagdating sa music production, sa paggawa ng videos. Kung hindi nyo tatanungin, kami lang din gumagawa ng mga music videos namin. And bago mangyari lahat ng to, please let me know. Alright? Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers. Maraming salamat sa lahat na nakatune in, nanonood, nagko-comment. And magkita-kita tayo sa future ng lahat ng pwedeng i-discuss. Please, always be kind.